Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Quezon Avenue. Alam nyo ba, malapit lang dito itatayo ang pinakamataas na residential tower dito sa ating bansa. Mamaya pupuntahan natin yan. Dito muna tayo sa pinakamataas sana na office tower sa Quezon City. Ito ang DDT Sky Tower. Ano nangyari sa proyektong ito? Hindi na nga natuloy at hindi na natapos. Ano kayang dahilan? Napakaganda pa naman sana. Ito ang magiging tallest office tower ng Quezon City. Pero ayan nga, hindi na natuloy. Pero hindi man matutuloy ang pinakamataas na office tower. Ang tallest residential building naman ang tuloy na tuloy na. Yan ang pupuntahan natin. Sayang naman ang project na ito. Sana matapos na. Andito na tayo sa may Sergeant Esguerra Avenue sa may ABS-CBN. Isa sa mga balita na gumulat nga sa atin ngayong taon ang pagbenta ng ABS-CBN Corporation sa halos 6 na hektarya ng ABS-CBN compound. Ito ang lumang ABS-CBN Building and Studios. Naibenta na nga ito sa Ayala Land sa halagang 6 billion pesos. Ayon pa sa Ayala Land, magtatayo sila dito ng mixed-use development. Pero sa ngayon, pinag-iisipan pa nila kung ano ang mas bagay na itayo dito. Pwedeng mix ng residential building, office building at commercial center. Pwede rin dagdagan ng hotel at marami pang iba na posibleng itayo dito sa ABS-CBN compound. Pero hindi naman buong ABS-CBN compound ang naibenta na. Mayroon pa namang ilang hektarya ang natira dito kasama na ang ELJ building. Mamaya dadaanan natin yung ELJ building pati na ang Pinoy Big Brother House. Pagbalik natin, punta muna tayo doon sa Siang Summit. Maluwag din itong ABS-CBN compound, kaya napakarami ang project na pwedeng itayo dito. Ayan pala yung Will Tower ni Willie Revillame. Nabili niya yung lote na yan nung nagtatrabaho pa siya sa ABS-CBN at pinatayuan nga niya ng kondo. Dito nga lang sa unahan ng ABS-CBN ang Siang Summit, ang magiging pinakamataas na residential towers dito sa ating bansa. Andito na nga tayo sa location kung saan itatayo ang Siang Summit. Ito ay proyekto ng Shangri-La Properties. Napakaganda ng location na ito. Dito yan sa may South Triangle, Quezon City. Ongoing na nga ang construction sa pinakamataas na residential tower dito sa ating bansa. Dalawa ang building na itatayo dito sa taas na 250 to 260 meters. Ang mga building dito ay may 80 na floors. Ang
East Tower ay magkakaroon ng 1,020 units. Ang West Tower naman ay magkakaroon ng 900 units. Ongoing na nga ang construction dito sa iconic building na itatayo dito. Ang Siang Summit ay isang ultra luxury residential project. Apat ang choices ng mga unit. May studio, 1 bedroom, 2 bedroom at 3 bedroom units. Malawak din pala itong area ng Siang Summit. Ayan, malapit lang din ito dyan sa Kamuning area kung nasaan ang GMA 7. Ayon pa sa mga sources natin, ilan sa mga amenities dito, ang tropical swimming pool na may alfresco deck, may state-of-the-art fitness center din na may techno gym equipment, may wellness facilities at co-working areas, integrated children's splash pad at playground area. Magkakaroon din ng events place ang Summit Lounge. Meron din itong ballroom ang Summit Gallery para sa mas malaking events. Ang The Alcove para sa quiet areas at may 24-hour security and other services. Walking distance lang din to GMA 7 at GMA Kamuning MRT. Ang Quezon City na nga ang next at fastest developing area. Mukhang dito na nga ang magiging sentro ng mga pinakamatataas na mga building at mga bagong developments sa mga susunod na taon. Expected na matatapos ang Siang Summit sa year 2031. Anyway, balik tayo dito sa ABS-CBN compound. Ito na rin ang huling silip natin sa lumang ABS-CBN compound bago pa ito magkaroon ng redevelopment. Kasama dito ang mga lumang ABS-CBN studios. Katulad nga ng studio na ginagamit ng Showtime. Sa tingin ko hanggang dito yung naibenta na at magkakaroon ng redevelopment. Hanggang August 2026 na lang mananatili ang mga building dito sa lumang ABS-CBN compound. Para sa mga kapamilya, huwag kayong malungkot dahil eto pa naman matitira ang ELJ building. Dito sa unahan ang mananatili at matitira na bahagi ng ABS-CBN.
Ito yung famous na entrance kung saan lumalabas yung mga artista dyan. Malawak din itong ELJ building at ayon pa nga sa ABS-CBN, ima-maximize na nila yung building na yan at ililipat na yung iba't iba mga studios para magamit na yung buong building. Hindi naman talaga alis dito ang ABS-CBN, yung lumang compound lang doon ang naibenta na. Hindi na kasi kailangan ng ABS-CBN ng malawak na compound o di kaya studio area dahil nag-downgrade na nga sila as a company. At bukod pa dyan, meron pa nga silang malawak na studios doon sa Bulacan na hindi pa nga masyadong nagagamit. At nandito nga sa tapat ang pinakasikat na bahay, ang Pinoy Big Brother House. Laging trending ang ganap dito sa PBB House, lalo na ngayon na merong Celebrity Collab Edition with GMA7. Andito na tayo sa harap ng pinaka-iconic at pinakasikat na bahay dito sa ating bansa. Nasa tapat lang ito ng ELJ building. Dito sa tabi ng PBB House, nandito yung activity area. Kung maalala nyo sa mga previous season ng PBB, dito ginaganap yung mga laro at mga activity. Pero sa ngayon hindi na ito ginagamit. Pwede nila itong gawin na bagong studio ng Showtime. Napakalawak din ang area na yan. Ito yung building na nakikita natin sa TV Patrol. Sa tingin ko magbubukas pa sila ng bagong studios dyan sa loob ng ELJ building. Malawak pa rin naman yung area na to na hindi naibenta. Pwede pa silang magtayo ng bagong studios. Mula nung nagkaroon nga ng shutdown at hindi na sila nabigyan ng franchise, nag-transition na nga ang ABS-CBN bilang digital content provider. Yun na kasi ang mainstream ngayon, nasa online na ang karamihan sa manonood. Ang online streaming na nga at video on demand ang future ng entertainment. Dito pala sa tapat yung opisina ng Cornerstone na nagmamanage din ng napakarami mga artista. Maluwag pa pala dito, pwede pang tayuan ng mga bagong studios. Ito ang ELJ building. Anong masasabi nyo sa future ng ABS-CBN at sa bagong pinakamataas na residential tower na itatayo dito, ang Siang Summit? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.